Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Createn's Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update tayo sa ating fishard since matagal na naman tayo hindi nakapag-update, no? Siguro yung video natin ay last 10 days ago pa. So, magdo 2 weeks yon, no, mga gar. Pero, siyempre, patuloy pa rin tayo mga gar. Ang i-update natin ngayon dito kung kamusta yung mga isda natin, no? Sa sobrang init ng panahon ngayon. Tapos, nasa loob pa tayo ng bahay, no? Yung dati nating setup kasi nasa labas. So, kahit anong init, no? Kahit sobrang init ng panahon, hindi masyadong mainit yung ating isda, no? Yung ating setup dahil nasa labas ng medyo semi-outdoor, nasa veranda. Ngayon na nasa loob na ng bahay, and then yun, kulob, no? So kamustahin natin yung mga isda natin, no? Kung ano yung mga kasi itong mga isda na to syempre galing to sa dating setup, so hindi yan to dito na breed, syempre mag-a-adjust. So yung update agad natin mga gar ay hindi maganda yung lagay ng ating mga isda, may mga namamatay pa unti-unti. So tulad dito, lalo na itong pea dirt natin, medyo nadisgrasya talaga, no, yung pea dirt natin. So yung mga, lalo na yung mga pea dirt koi talaga, yun yung mga nadali. So may kita nyo may namatay na naman dun sa dulo, pa isa-isa na namamatay, bigla-bigla, hindi naman nagkakasakit, pero may iba na nagkakasakit talaga. Tulad nitong RDSS natin, dito dati yan sa taas galing, kaso unti-unti nagkakasakit yung mga nandyan. Ang ginawa ko, yung mga malalakas, nilipat ko dito sa baba, sa bakante, tapos nilagyan ko ng methylene blue. Pero kung mapapansin nyo, no, may isa na hindi maganda din ang lagay dyan, and lumalaki yung kanyang tiyan. Ayun siya, oh. Nagkaroon siya ng anong sakit yan, nakalimutan ko yung sakit, yung term sa sakit na yan. So ayan, mayroong tatlong malakas, tapos yung dito sa pinanggalingan niya, no, sa taas, dati dalawa yan dyan sila, so namatay na daw yung isa, and yung isa medyo nakaka-recover, pero nilalagay ko ng methylene blue yun. Tapos yung mga female nila na dito yan galing dati, yung mga female, sobrang dami din nun, madami din sila. Ang problema, unti-unti din namamatay, no? Nagkakaroon sila ng sakit. Then nilipat ko yung dito, ayan lang sila, parang nasa 3 piraso, 4, yung isa maliit pa. Then yung aking mga dito, yung ibang pea dirt ko dito, umuki na sila. Tapos mga pea dirt ko yan. So ang gagawin ko dito mga gar, kukondisyon ko to sila, imimethylene blue ko to kahit walang sakit, kasi plano ko tong ihalo doon sa mga male ko para sakali baka mag-breed, no. Yung mga male ko kasi lumalaki na sila talaga, tapos gumaganda yung kulay dahil nasa outdoor sila. Yun. Mamaya silipin natin mga gar yung itsura ng outdoor natin. So ilang piraso lang naman yun na nilagay ko doon. Then yung aking albino yellow king cobra, no, albino waikisi natin, ayan, andyan pa rin yung mga fry, hindi ko nakukuha. Lately kasi mga gar, no, naging busy tayo sa trabaho, so nag-focus tayo sa trabaho, so hindi ko to na, siguro isa din yan sa mga sa mga naging factor kung bakit nagkaroon ng sakit, no, ang init, at saka hindi natin na mi-maintain, no, yung tubig. Kasi dati talaga, no, yung kasagsagan pa ng pag-aalaga natin ito, ang ginagawa natin every 3 days nagpapalit tayo ng tubig. Kaso nung bumalik na yung dating busy sa trabaho, ginawa natin every week na tayo nagpapalit ng tubig. So nito kasing last, no, hindi ako nakapagpalit nung nakaraang weekend, so ngayon pa ako magpapalit. So 2 weeks na hindi napapalitan yung tubig dito. Yung nilalagyan ko lang ng methylene blue, at saka yung ginagalaw ko lang yung mga may sakit. So ganito na. So may mga nababawas, no, sa ating mga isda, no, yung mga female natin. Pero yung mga Santa Claus natin, mangilan-ngilan lang yung nabawas, halos okay pa rin naman sila. So dito, ayan, madami pa rin sila dito. Dito ganun pa din. Yun, yung mga female natin okay pa rin, ayan. Tapos yung mga nandito sa taas, yung mga ribbon natin okay pa din, ayan. Tapos yung fry natin dito, ayan, okay pa rin naman sila. So lilinisin ko to ngayong araw. Yung lang talaga natin, ito. Dito yung Santa Claus natin dito, dalawa na lang. Tapos dito dalawa na lang din. Then yun, yung RDSS natin yung nadali. Tapos yung aking MSSBT, 6 yan dati. Siguro namatay, tapos kinuha na lang ni Mrs. Nasa 5 na lang sila. Isa lang naman ang bawas. Yun. Tapos yan, dami nating bakante. Itong mga itong mga 2.5, binibenta ko yan, yung mga 2.5 natin. Kasi magpapalit ako ng
mas malalaking mga tab. Kasi ang gagawin ko ay mas konting strain yon. So babawasan ko yan ng mga ito, yung mga 2.5 na yan, ibebenta ko yan. So kung malapit lang kayo dito sa Pasig, tapos naghahanap kayo ng mga gar nitong mga 2.5 gallons, kasi pang yan maganda yan sa mga male, no, yung pang single lang, pang isang piraso na male. Meron tayong 10 pirasong 2.5 gallons yon. Tapos no, ito yung mga yung mga gapi ko, magbabawas kasi ako mga gar, no? Malapit na kasi talaga mga anak si Mrs. So baka hindi ko ito maasikaso talaga lalo pag nanganak na si Mrs. So babawasan ko talaga to. So gagawin ko to, kung malapit ka dito sa Pasig or kung gusto mo mag-avail nito, no, mga gar, message nyo lang ako sa aking page, same name sa aking channel. Free na yan mga gar, for free. Itong mga Santa Claus yan, itong mga Santa Claus ayun yung pamimigay ko mga gar. Kasi nakakaawa kasi itong mga isda dahil unti-unti silang namamatay. So ang gagawin ko, babawasan ko tapos kukuntian ko talaga. Kaya ipang-free ko na lang, no, sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, sa mga gustong mag-avail na nandito sa NCR. Kasi hindi ako nag-ship mga garno nationwide. So sorry sa mga hindi makaka-avail, lalo na yung mga malalayo. So igagawin ko yung mga free. Yan, no, gaganda niya, no, mga gar. Tapos meron pa yan dito na Dambo. Ayan siya, Dambo ribbon. Tapos yan yung mga monster fish ko. Yan pa rin, malaki pa rin siya. Yan, medyo malabo yung tubig. Yan, pinatay ko muna yung ang filter kasi pinapahinga-pahinga ko din yung mga filter. Yan, medyo malabo yung tubig. Ito lilinisin ko to mamaya kasi nag-iinarte na naman to. Kasi masyadong kumakain, ayan, no, nai-stack lang. Tapos madaming mga ganito, yung parang maliliit na lumalangoy-langoy. So lilinisin ko to mamaya. Siguro i-50% water change ko yan. Pero the rest, no, okay pa naman. Ito tulad nito, ang linaw talaga ng tubig niya. Ayan, no, yung parang mamula-mula, yung lumot lang yan sa sa gilid ng glass. Pero ang laki niya na, oh. 'Di ba? Lupit. Tapos may isa pa ako ditong malaki na walang alaman. Plano ko tong bilhan ng isang flower horn, yan, na maliit, or isang monster fish na maliit. Dito, papalakihin na naman natin. Yan. So kung gusto niyo mag-avail ito ulit mga gar, no, yan, mensahe lang kayo sa ating page. Yan ay for free sa ating mga masugid na sumusubaybay, no, sa ating channel. Ayun. So thank you sa lahat ng mga nag-support mga gar, no, sa nag-aabang pa din kahit medyo matagal na tayo mag-upload. Din yan tayo nag-upload ng dati, halos every 2 days, every 3 days na nag-upload tayo. So ngayon medyo dumadalang, pero meron pa rin at meron na mga nag-aabang mga gar. So silipin natin yung sa labas natin mga gar, no. So nandito mga gar yung ating pea dirt. Ayan, yan ang pea dirt natin, maganda, diba? Tapos yung mga pea dirt coin natin nandito, pero may halo pa rin pea dirt yan. Ayan, ang ganda ng setup dito mga gar. Ayan, so pulang-pula buong katawan na. Ayan, may ibang konti yung pula, may iba naman na madami. Ayan, yun, no, diba? Lupit. Oh. Ang ganda ng setup dito mga gar, no? Hindi na tayo naglilinis, nagdadagdag lang tayo ng dagdag ng tubig dito, tapos nilagyan natin ng lava rock sa ilalim. Ayun, yan sila, kakapakain lang yan. Tapos nandun yung isa. Tapos yung iba natin mga setup dito mga gar, ayan, oh, yung mga natin dito, mga waikisi, ayan sila, nagkaroon na sila ng mga fry. Ang mapapansin nyo, may mga maliliit na fry dyan. Ito kakalinis ko lang to, nilinis ko, tinanggal ko lang naman yung mga lumot na tumutubo dito, then dinagdagan ko lang ng tubig. Tapos yung ibang setup dito kasi yung motor. Ayan din, oh. Yung nasa dulo na medyo green na green, yun yung mga culls and chops natin. So naging green siya dahil sa lumot, dahil sa mga hair algae sa ilalim. Yun yung ating outdoor setup mga gar. Doon ko lang nilagay kasi hindi na kumasya dito sa loob. Pero maganda yung setup doon dahil hindi dumudumi yung tubig, na malinaw kasi merong babarak sa ilalim. Tapos pinuno ko ng halaman para hindi mag-spike, no, yung mga content ng tubig na hindi maganda. Then
ginagawa ko, dinadagdagan ko lang ng dinadagdagan ng tubig pag kumukunti kasi mabilis kumunti yung tubig doon dahil nadadirect heat yun ng init pag umaga hanggang tanghali. So maganda talaga sa sa mga isda, kahit yung mga halaman lumalago, hindi tulad dito yung matagal lumago yung mga halaman dito dahil indoor, so tapos kinukulang sa liwanag, kaya medyo madalang yung dito, yung paglaki ng halaman medyo mahina. Then ang gagawin ko nga, mag-harvest ako doon ng mga guppy grass. Then dadagdagan ko na lang ng dadagdagan yung mga halaman kasi makakatulong kasi yon sa sa pagpapaganda ng tubig yung halaman talaga. Kasi yun nga, yung isang setup doon, punong-puno ng halaman, kaya ang linis ng tubig and wala akong nakikitang namamatay at nagkakasakit doon. So yun, maglilinis na tayo mga gar, and umpisa na natin to para matapos agad natin ng maaga. So, dadamihan ko yung paglilinis nito kasi marami naman akong naka-stock na tubig. So, hanggang dito na lang yung video natin mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory.